Hello, hello, hello. You're listening to the Marketing Kids Podcast, the show that gives you the hottest details and wildest wonders of digital marketing. And today I'm going to ask you this question. How can you build a sustainable influencer career? Alright, Sis Mars, kwento mo naman natin sa mga fans ng Marketing Kids. Bakit Sis Mars? Paano nagsimula? And how did you start in social media? Okay, so during the time of pandemic, so nung nagsa-start yung mga vlogging with voiceovers, doon talaga gusto ko nang mag-start. Pero during that time, hindi ako confident enough to start. So I'm too shy to start sa pag-vlog. And then it suddenly happened, naisip ko na lang na parang, ay, gusto kong mag-vlog. So, nung nag-start na ako sa pag-vlog, I started doing daily vlogs lang. And kapag may mga ganap lang ako, doon lang ako nakakapag-upload on TikTok. So, doon ako nag-start. So, si Sis Mars, hindi ko sure talaga kung saan ko siya galing. Bigla lang siyang lumabas sa akin din, si Sis Mars. And then, the mga Lenya, since I'm from Magalang kasi. So, yung tawag sa amin is Magaleños or Magaleñas. And then, since I'm a Kapampangan vlogger, then yung ginagawa ko is food vlog. Kinuha ko yung term na mangan, which means kain sa Tagalog. So, pinag-merge ko siya as Manganlenya. Kaya ngayon, Sis Mars Manganlenya. So, si Sis Mars Manganlenya is someone na mahilig kumain, na taga-Magalang. So, ayun yung origin ng Sis Mars Manganlenya. Even though nag-start ako sa TikTok, nakita ko na mas nag-grow ako sa Facebook. Mas napapansin ko na nandun lahat yung mga collaborations, yung mga invites ko. Okay, so galing sa pamangan yung mangan. So, paano mo napili yung niche na mamangan or pamangan talaga? And paano mo siya nag-grow na yung talaga yung parang pinaka-major feature ni Sis Mars? Gusto ko talaga na magkaroon ako ng trademark. Na kapag nakita nila to or napakinggan nila to, ay, si Sis Mars to. So, quick story time lang. Nung teenager ako, mahilig kasi kaming manood ng show na Footprints by Sandy Daza ng family ko. So sabi ko, gusto ko yung ginagawa niya kasi he can travel tapos nakakakain siya ng mga dishes all around Philippines as well sa international din. So sabi ko, someday I wanna be like him. So nung magsa-start na ako na parang gusto kong makilala na bilang isang food vlogger. So ayun, nung napili ko na yung pagpo-food vlog, parang naisip ko, kailangan may intro ko na doon talaga ako makikilala ng mga followers ko every time na naririnig nila yon. So, doon nag-start yung intro ko na another day, another food trip na naman. So, every time ngayon na nakikita nila ako, instead na sasabihin nila, Hi Sheena, ang sasabihin nila, Hi Sis Mars, another day, another food trip na naman. So, parang ako, feeling ko, naging effective naman din yung paggawa ko ng ganon, or parang naging trademark ko na din yun, yung sa food vlog din. Nung nag-start ako sa pagpo-food vlog, yung pinaka-challenge ko talaga is I have to spend. Kailangan kong bumili ng mga, the budget din, which is very magastos, no? So, kaya noon, hindi ako masyadong nakakapag-upload din. Kasi, hinihintay ko talaga yung sahod ko before. Kasi super magastos niya. And siguro lang, kahit na may mga challenges ako na face right now, kapag talaga gusto mo yung ginagawa mo, palaging may paraan eh. Nagiging light lahat, mga collabs and all. Kasi nag-e-enjoy ako and gusto ko yung ginagawa ko na pag-food vlog. Alright, Sis Mars, agree ka ba na nakakapagod din yung ginagawa ng mga influencers? Yes, oo. So, dumating ba yung time na, alam mo yun, na demotivated ka or walang inspiration na parang itutuloy ko? May mga times ba na gano'n? Actually, meron. Pero not to the point na dahil napagod ako sa pag-vlog. It is because may mga naririnig akong mga negative comments such as parang wala ka naman mapapala dyan but kino-continue mo pa. Wala, mga something like that. And then na-feel ko na parang, ay oo nga no, parang tama sila. Kasi napapagod ako, napapagastos ako tapos parang walang nangyayari. So nung time na yon na parang gusto ko nang mag-give up sa pag-vlog, nag-ask lang ako ng sign kay Lord. So, ganun kasi talaga ako. Every time na may nahihirapan ako sa decision making or may gusto akong malaman or whatsoever, nanghihingi talaga ako ng sign kay Lord. So, sabi ko sa kanya, Lord, I am really confused. Guide me. Then, you know what? After ilang days, biglang may nag-message sa akin for a collab. Tapos, parang na-realize ko, sign to ni Lord sa akin na kailangan ko pang mag-continue. So, buti na lang talaga, hindi ako nakinig before dun sa mga taong hindi naniniwala kay Sis Mars. Pero pag, alam mo yun, you feel uninspired at yun usually na ginagawa.
feel uninspired, iniisip ko na lang na may mga followers ako na naghihintay pa rin ng content ko. So, yun yung lagi kong iniisip every time na uninspired ako na, for example, ay, parang tinatamad akong mag-edit ngayon, parang ayoko mag-ano ngayon. Pero lagi kong iniisip na, ay, baka may naghihintay ng mga content ko. Which is, nangyayari naman kasi nung times na hindi ako masyado nag-upload ng ilang days, may nag-message sa akin, Sis Mars, ba't hindi ka nag-upload? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ganun. So, yun yung iniisip ko lagi every time na uninspired ako, yung mga followers ko. Piece of advice na din for the aspiring content creators na do not copy content from other content creators. Kasi kapag ganun, hindi ka na maaalala ng ibang tao. So every time na nakikita nila yung content mo, ay parang nakita ko kay ganyan yan. Hindi ka matatandaan ng mga tao. So kailangan talaga pag pinasok mo yung pagiging content creator, kailangan unique ka. Kailangan i-embrace mo kung sino ka talaga. Yun yung ipakita mo sa tao. Kasi by that, dun ka mas mamahalin ng mga tao. Kapag nakita nila na, itong taong to, nagiging siya or she's or he's being herself. That is a great point kasi one of the USPs or unique selling proposition of a content creator is may trademark ka, may personality ka, nakilala ka ng mga tao na ganito ka. And kung ano yung mga typical na ginagawa mo is, parang, siya yun. She's very that, he's very that. Very Sis Mars yun. So, ganun dapat yung ginagawa ng mga aspiring content creators. Alright, so it all has come down to this, Sis Mars. Ano yung masasabi mo to motivate other people na nangangarap, maging influencers, content creators, or yung iniisip pa lang nila, gusto kong maging katulad ni Sis Mars? Do not let other people stop you from doing what you love. Just let them be. Hayaan mo sila. Hayaan mo mag-enjoy ka. Siyempre, kung iintindihan mo sila, paano ka mag-grow, diba? So, ayun lang. Just continue what you're doing. Kung gusto mong mag-start ng pag-vlog, sige, continue mo lang yan. Kasi malay mo, dyan ka magiging successful. Yes. Ang takeaway ko naman doon is, if you keep on what you're doing and may nagkikriticize sa'yo or may nagpa-comment, you're doing something right. Kasi pinapanood ka, sinusundan ka. Kasi kung wala ka namang nare-receive na engagements or comments sa mga videos mo, ibig sabihin hindi sila interesado sa iyo. So just keep on what you're doing. If my criticisms or comments, read it, absorb it. Tingnan mo kung talaga bang, katanggap-tanggap yung comment, kung mag-improve ka. But the point is, you continue on what you're doing, especially if you love what you're doing. Kasi if you love what you're doing, success will follow. Yeah, so I agree with that, Sir Jim. Okay, at this point, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part ng ating program. So, we're going to do a quick fast talk. Are you ready, Sis Mars? Ready! Okay, let's go. Books or movies? Movies. Favorite movie? Hunger Games. Wow. Favorite food? Sinigang. From where? Pampanga. Tama Sinigang naman. Kapampangan, of course. Correct. What kind of sinigang? Either pork or shrimp. Very good. Your favorite drink? Water with ice. Water Seryoso. Okay. Instagram or Facebook? Facebook. Facebook or TikTok? Facebook. Facebook pa din. Okay. Likes or engagements? Engagements. Engagements or views? Both. Kailangan mo yun. Kailangan natin yun. Alright. Ito, when should you start using social media for your business? As soon as possible. As soon as possible. Tama naman yan. And last but not the least, ano masasabi mo sa mga businesses na hindi pa nakikipag-collaborate sa mga food vloggers, content creators? Ano pang ginagawa nyo? Bakit hindi pa kayo makipag-collab sa amin? So, kailangan yun. Kailangan nila yun. Kailangan nyo yan. Yes, kailangan ngayong yan. 2020. Okay, last request. Sabihin natin yung opening line mo sa mga vlogs mo. Alright, Okay. sige sir. 1, 2, 3. Hi mga Sis Mars! Another day, another food trip na naman. Alright, you have just listened to the Marketing Quiz Podcast powered by Emerge. And of course, we would like to say thank you to El Caballo for having us today. Yes, thank you, El Caballo. And that's a wrap for today's episode. Again, I'm your Marketing Eugene. And remember, Omni Channel is the way to go.